masyadong makapagsalita si Crisanto, pero malinaw, sinabi mo kanina, sinagot mo ko, at sinabi mo, oo, mahal mo si Aloha. Tama ba ako? Bakit hindi mo magawang harapin ang magulang mo? Natatakot ka ba kay tatay? Anong problema? Natakot po kasi ako kasi po hindi po nila kayang tanggapin yung taong inuwi ko sa bahay na minamahal ko. Bakit mo nasabing mahal mo si Aloha? Kasi po nabibigay niya po yung mga ibang pangangailangan ko po eh. Saka yung mga talagang inaag ko sa isang babae na sa kanya na po eh. Handa ka na ba talaga na magkapamilya kasama si Ate Aloha? Opo. Yun talaga ang gusto mo? So ano ang plano nyo? Ano na ang napag-usapan nyo? Masama na po. Ha? Masasama na po. Kaya sabi ko na tigas na ulo mo eh. So, ang pinupunto naman ni Ate Lynn ay dapat si Ate Aloha na ang gumawa ng paraan at umatras para naman magkalayo na sila. Oo, na ang sinasabi rin naman nila, asikasuhin mo na lang din daw ang anak mo. Kaya mo bang gawin yon, Aloha? Ayaw mo yan. Para po sa akin, papayong na po ako. Para lang po sa anak ko. Nako, abay parang nag-iiba ang ihip ng hangin. Botohans muna nga tayo. Mga kasawsawan, nako, eto na, narinig na natin. Lahat ng panig sa kwentong ito, ang katanungan ngayon, paano saan panig tayo boboto? Sa pula ba o puti? Magbotohans tayo mga kasawsawan. Go! Nakot siya nga, karamihan ng ating mga kasawsawan nakataas ang puti, pero may nakataas na lagi isang pula. Alamin natin kung bakit. Sa panahon ngayon, kung mga bata nag-ibigan na para mag-press pero nagliligawan na, di ba? Yung pa kaya ang tumatanda at may bata nang nililigaw sa matanda. Eh kung ang lolo ay gusto umibig sa mga dalagang-dalaga, kayo pa kaya ang mga matatandang dalaga ay medyo maligaw sa pinata. Bakit hindi pwede mangyari yun? Okay. So, yun ang point niya nga naman. Bakit natin pipigilan ng nag-iibig? Oo, bakit nga naman kayo nakikialam sa mga gusto pang kumain ng sarsyado kung puro na lang kayo paksiw? Oo. Pero, generally, ang sigaw ng ating mga kasawsawan ay puti. Pero, yun nga, kung talagang nagmamahalan kayo, pwede namang balansehin yan. Yan ang ating botohan. Matapos po nating marinig ang bawat panig, narinig na natin ang damdamin ng isang ama, isang kapatid, at ganun din ang isang babae at isang lalaking tunay na nag-iibigan. Ang tanong ay handa kayang ipaglaban ni Ate Aloha at ni Crisanto ang kanilang pag-ibig hanggang sa kahuli-hulihan. Sa tulong po ng ating trio tagapayo, hangad namin na kung talaga nga pong magkakatuluyan si Aloha at Crisanto, ay sana maging maganda ang relasyon o ang pagtanggap ni Mang Reynaldo naman at kay Crisaldi dito kay Aloha. Kung ay ang hanggang yung pagkakahuli mo, ibig sabihin, ito ba ay pamamaraan lang ang paghihiganti para ipakita mo, i-redeem mo yung ginagawa? Hindi maganda. Alam mo, kasalita, hindi mo naman pinabuhiran sa kanya dahil ko Alam niya po lahat. so i-discourage po natin yan dahil may asawa po mo siya na kaya matiwalay sila ay nananatili po ang kasal nila ina. So dapat ay hindi naman sila pwede magkatuluyan, hindi naman sila pwede magpakasal. Sana nga ay maging maganda at matutunan at maunawaan itong ay nirereklamo ngayon na sa kalagayan ni Aloha at Crisanto ang kalagayan nila Chang. Sapagkat una, Crisanto, Aloha, gusto kong ipabatid sa inyo na ginagalang ko ang inyong damdamin sa isa't isa. Hindi namin pwedeng tawaran ang inyong pagmamahalan. Kung yan man ay totoong pagmamahalan, tayo ang nakakarap na. Ngunit alam nyo, ang pagmamahal, katulad din ng isang karapatan, may limitasyon yan. At alam mong yun ang limitasyon mo, Aloha, sapagkat nabatid ko sa iyo na ikaw pala ay kasal sa iyong asawa. Sa magkatuwid, saan patutungo ang relasyon ito na mayroong limitasyon? Ibig kong sabihin, kahit nahiwalay na pa kayo ng iyong asawa, ang
hindi ibig sabihin ay hindi na, wala na rin yung tali o bigkis ng iyong pagiging may asawa. Nananatili yun. At Crisanto, sabi mo kanina hindi mo alam na maaaring ikaw ay makalabag ng batas. Sinasabi ko ngayon, iyo, meron kang nalalabag na batas at yan ay batas din ang pangangalo niya. Kung mananatili ka sa relasyon ninyo kay Aloha. So, tapusin niyo sana ng mapayapa ang inyong relasyon, mag-usap kayo at sana nga ay maunawaan ninyo ang lahat ng aming mga payo rito sa inyong ikabubuti, sa inyong lahat ito sa kapayapaan ninyo. Yun naman. Alam na alam po natin na pag gusto nating magpamilya, gusto nating mag-asawa, may mga expectations tayo. At pag ito ay hindi nakamit, nandun yung mga frustrations na bakit nagkaganito. Naku, siguro mas maiipa na magkahiwalay tayo. So bakit ko po sinasabi to? Dahil napag-alaman ko po na itong si Aloha pala ay 1 taon palang kakahiwalay sa kanyang asawa. So kung titignan natin na parang yung 9 years na magkasama sila ng kanyang asawa, na meron silang gustong mangyari, na kahit paano magtutulungan sila sa pagtatrabaho and everything, napagod itong si Aloha. Pero tignan mo maigi, Aloha, hindi ng babae ang asawa mo. Lumayo. Kaya na maaaring ito ay isang pangungulila lamang. So siguro, mas dapat pagtuunan ng pansin lahat ng sinasabi namin dito ang iyong anak. Pangalawa, may asawa ka, bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon na magkaayos? Work out that relationship at yan ay ikabubuti mo at dapat lang humingi ka ng tawad sa mga taong nasaktan mo. Yan lang po. Alam naman natin na hindi bawal naman magmahal. Sangayon ng Diyos sa Diyos at tayo magmahalan. Ngunit kung may mga balakid, may mga hadlang, tulad ng nasa iyo, Aloha, na ikaw pala'y may sinumpaang kasal. Kaya po, ang pagmamahal dito sa lupa ay dapat may approval, ayon po sa pagmamahal ng Diyos. Kaya siguro ay napapanahon na mag-isip-isip ka na hindi para sa kaligayahan mo ang dapat unahin mo, para sa kapakanan ng iyong anak. Siguro, masakit man ang paghihiwalay niyo, ngunit minsan ang masakit na hiwalayan ay mauuli po sa magandang kinabukasan. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating trio, tagapayo. So saan na nga ba pupunta ang relasyon ninyo, Ate Aloha at Crisanto? Po sa amin. Ha? Babalik sa lang po ako sa magulang ko. Babalik ka saan? Sa magulang ko po. Okay. Bakit? Siya daw po kasi sila nagulong sa akin ng ulo. Sabi ko pala nang dahil sa akin, nagkasahod si mama. Sang-ayon ka ba, Aloha, dun sa gusto mangyari ni Crisanto? Opo, babalik na lang po siya sa magulang niya. Ako rin po aalagaan ko ang nanay ko at ang aking anak. Tanggap ko na po yun. So narinig naman po ninyo, Mang Reynaldo, uuwi daw po si Crisanto. So pwede po bang Ate Lynn, lumipat na lang kayo dito at si Crisanto na lang doon? Crisanto, may nais ka bang sabihin pa kay Ate Aloha? Dahil niya lang po buti ang anak niya. Huwag kang mag-alala, alagaan ko yun. Para sa'yo, tatanggapin ko lahat na kasi naisip ko rin ngayon na talagang hindi tayo pwede kasi kasal ako eh. Kaya pasensya ka na rin, Ate Lynn. Ikaw ang best friend ko. Kaya kahit anong gawin mo, talagang hindi kita susundan sa
inyo pong anak ay uuwi na. Hingi rin naman po ng tawad si Aloha. Kasi ang tawad ko na. Kaya kung ano man ang nakuha niya, talagang buntusan ang tinatanggap siya, bumalik na sa bahay. Naiyak tuloy si Ritz. Tinan mo. Kasi naisip ko, Chang, matanda na yung parents niya. Siya bata pa, marami pang nangyayari sa buhay niya. Sulitin na niya yung mga oras na kasama niya ni Ritz. Oo, yun yun. Kasi talagang napakahalaga nung kapag ka nakikita mo medyo may edad na ang iyong mga magulang, tapos alam mo yung kukunti na lang yung panahon na pwedeng magkasama kayo, Crisanto, napakahalaga na ikaw yung nandun, nakakasama, nag-aalaga sa nanay mo, sa tatay mo, hindi ba? So doon ka muna mag-focus. Tapos saka mo siguro isipin na yung iba pang mga bagay na dapat mong gawin, kagaya ng siguro makatapos ka ng pag-aaral mo, makahanap ka ng maayos na trabaho, at malay mo, huwag mong madaliin, meron talagang nakalaan na babae para sa'yo na magiging ina ng mga anak mo at magiging asawa mo. So, huwag kang magmadali. O, eto na lamang para kay Ate Aloha bilang panimula ng iyong magandang bagong buhay. Mula sa Platinum Karaoke ay magbibigay kami ng sari-sari store items worth 5,000 para naman mabigyan mo rin ng magandang kinabukasan ang iyong anak. So maraming salamat sa ating mga bisita ngayong hapong ito at sana nga po kahit paano ay nakatulong kami sa inyo at ito nga ay naging maganda ang ating hapon dahil nagbalik na si Crisanto sa kanyang pamilya. Salamat po sa inyong lahat. Aminan po tayo mga kapatid kapag ang puso na ang nagdikta at alam ng isip na walang ginagawang mali ang nararamdamang pag-ibig, kahit anong tutol pa ng mundo ay tsak na mananaig pa rin ito. Kaya naman hayaan nating maramdaman ng bawat isa ang magmahal at sarap kung paano mahalin. Bata man o matanda, lalaki, babae, maganda, gwapo, o maging ang mga hindi masyadong mayaman o mahirap. Let's all spread the love, basta't walang nasasagasaan at nasasaktang ibang tao dahil ang pag-ibig ang magpapaganda at magpapasaya ng ating buhay at ng mundo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kay sarap namnamin ng pag-ibig, lalo na kung ang lahat ng sa atin ay nakapaligid, ay masaya at pumapanig. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, sa pakikisaw-saw niyo sa amin sa araw-araw. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Thank you sa ating saw-sawero at saw-sawera. Sa atin din naman po ang pinakamamahal na trio, Tagapayo. Salamat din sa mga bisita natin ngayong hapong ito na lumapit sa ating programa at nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. At bago lang tayo magtapos, syempre salamat din sa ating mga special guest ngayong hapong ito, si Vin Abrenica at si Ritz Azul. Na mamayang gabi na, Ritz, ang inyong show. Oo nga, ang Miss Cibis Bay. Yes, mamayang gabi na po mga kapatid dito sa TV5. Ang Miss Cibis Bay, kasama po namin sina Mr. Christopher De Leon, si Miss Boots Anson Roa, Miss Vivian Veles, Diane Matsunaga, Victor Silayan, at salamat sa Face to Face. Salamat din, Vin. Yes, directed po yan kay Direct Monty Parungaw po and Directed John. Yes po, Salamat sa iyo, Vin. Maraming salamat sa face-to-face. Sobrang affected talaga. Maraming salamat sa pagbigay ninyong dalawa ng inyong mga opinion. Sobrang nag-enjoy kami. So, sana nag-enjoy din kayo. Sobra. Salamat ha. Maulit ha. Oo naman. Alright. Mamayang gabi na po yan, mga kapatid. Abangan po ninyo ang Miss Cibis Bay. Muli, mga kapatid, ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Siangami, na lagi pong magpapaalala sa inyo na ang problema pwede niyo pong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan.